now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ating ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father John sa Karihagisan, OAR. Magsitayo po ang lahat. We offer this holy sacrifice of the Mass for the birthday of Ate Ami and Ate Fe. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan. Niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang taong nakasakay sa ulap ay tumutukoy kay Heso Kristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng nasa langit at lupa. Ito ang nagbabanaag sa propesiya ni Daniel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay pinaglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari, na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, itinatampok si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isasaayos niya ang lahat ng bagay. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Heso Kristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at ang hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Heso Kristo ang kapurihan at ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ang umulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. May nabasa akong isang kwento at I think na-share ko na ito, no? May may 3 lahi na pumunta sa ibang bansa, no? At sa ibang bansa daw ay bawal mag-inom ng alak. Since sila'y 3, no? Isang Pinoy, isang Amerikano, at isang Incheck, no? Sila po ay nag-inuman. At nung sila'y lasing na, nahuli sila at dinala sa hari, no? At ang sabi ng hari, since nagkasala kayo, hahagupitin kayo ng latigo, no? 20 na hagupit, no? 20, no? 20 hagupit. Una ay yung sabi ng ng hari, bago kayo ihagupitin, mag-wish muna kayo, no? Bago kayo hagupitin kung ano ang gagawin ninyo, no? Sabi ng isa, nauna yung Amerikano. Sabi ng Amerikano, "Bigyan mo ako ng isang unan, ilagay ko sa aking likod." No? At doon nilagyan ng unan ang kanyang likod. Sa 11 na nahagupit, nasira na yung unan. At yung 11 papunta sa 20, doon na sa likod niya na tumatama. At sobrang sakit, napaiyak na siya sapagkat may sugat na at sobrang sakit. Since itong pangalawa, yung Incheck, no? Sabi ng hari, "Ikaw mag-wish ka na kung anong gusto mo." Dahil Incheck, sabi niya, 2 unan ilagay mo sa aking likuran. Ilagyan ng 2 unan, no? Sa ika-15, doon na nasira na yung 2 unan. 15 to 20, ang hagupit ay tumatama na sa kanyang likod.
at siya po ay napaiyak na lamang sa sobrang sakit. Ang pangatlo ay isang Pinoy. Alam niyo naman ang Pinoy, hindi magpapatalo talaga to, no? Bastuso ito sa Chinese, no? Kaya sabi ng hari, since dahil ikay Pilipino, no, malapit sa puso ko mga Pinoy, sabi niya, may dalawang wish ka, hindi lang isa kundi dalawa, sapagkat malapit ang mga Pinoy sa aking puso, mga Pilipino. Mayabang yung Pinoy, no? Sabi ng Pinoy, sige, dahil mabait ka sa akin, binigyan mo ko ng dalawa, bigyan mo ako, no? First ko na wish, hagupitin mo ako ng 100 beses. Dapat na, no? Na yung hari, parang nabigla sapagkat ito nga, yung isa, 10 at saka 5 lang tumama sa likod. Umiiyak na ito, 100, no? 100 beses. Sabi ng ng hari, okay, yung wish mo ay granted, no? Next na wish, anong next mo na wish? Sabi niya, ang next ko na wish, yung incheck at saka ang Amerikano, itali mo sa likod ko, no? At doon, tinali yung dalawa. Mga kapatid ko po kay Kristo, in the story, if you have noticed, ang hari ay palaging, no? Palaging siya ang nag-uutos upang hagupitin, upang patayin, upang kung ano pa ang gawin. Pero sa ating ebanghelyo, opposite ang hari. Siya yung hari na papatayin. Di po ba? Kaya po tinatawag yung sa cross ng may enre dyan, no? Jesus Nazarenos Rex Ioteorum. Ibig sabihin, Jesus of Nazareth, King of the Jews, no? Siya po ay hari ng mga Hudyo. Yan pong ibig sabihin ng enre dyan, no? At bilang hari, wala po siyang trono. Bilang hari, wala po siyang koronang ginto. Bilang hari, wala siyang scepter, no? Yung baston na pinanghahawakan ng hari. Bagkus ang sa kanya ay koronang tinik, 3 pako, at 1 cross. Yan po ang kay Jesus. Una, no? Yung koronang tinik. Ang koronang tinik, nagsisimbolo po yan sa mga hari, yung pagiging royalty and majesty. Pero dahil ang kay Jesus ay hindi koronang ginto, ang sa kanya ay koronang tinik, it means to say, shame and pain. Kahihiyan at sakit. Ngunit ito'y tinanggap ni Jesus. At sa kanyang pagtanggap, no, hindi po siya nagalit kahit isa sa naglagay sa ulo niya at naghagupit sa kanya. In fact nga, nung siya ay nakabayubay na sa krus, anong sabi niya? Father, forgive them for they did not know what they are doing. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang tao palang makasalanan at palaging gumagawa sa iyo ng kasamaan, patawarin mo. Bagkus sila'y hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung matino ang ulo mo, bakit mo gagawin iyan? Di po ba? Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, magmuni-muni tayo ngayon. Ako ba ay masama? Ginagawan ko ba ng masama ang aking kapwa? Kung ginagawan ko ng masama ang aking kapwa, wala pala ako sa tama kong katinuan. Dahil kung ikaw ay matino, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Kaya po si Jesus ay hari ng habag, King of Mercy. Kaya may Sacred Heart of Jesus tayo, no? Kung napapansin niyo ang Sacred Heart of Jesus, umiilaw, di ba? Ibig sabihin, ang kanyang pagmamahal ay nagraradiate, no? Upang makibahagi sa atin. At ang pangalawa, yung pako ng pagpapatawad. Pinako na ni Jesus, no? Pinako si Jesus upang tayo ay mapatawad. Kaya po sa tao pala, no? Kaya ang tanong ko sa mga tao, ano bang meron kayo
Iyan ba'y pako ng pagpapatawad o yung pako ng galit na hanggang ngayon, 20 years, 15, 10, 5 years, nandoon pa rin sa inyong puso, hindi nyo mabunot-bunot sapagkat mahirap bunutin. No? Hanggang ngayon, hindi pa kayo nakapagpatawad. Ika nga sabi ni Pope Alexander, to err is human, to forgive is divine. Kapag nagkasala, no? Tao, kapag nagpatawad ay Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kung napapansin ninyo, si Jesus ay nagpatawad. Ipinako na ang ating kasalanan. Kaya po, sana wag na tayong magkakasala pa sapagkat si Jesus ay nagpapako na sa krus upang tayo ay maligtas. Third, no? Ay ang krus is a symbol of new life, bagong buhay, not for Jesus, no? Because Jesus is God, therefore, hindi na kailangan magbago sapagkat ang Diyos hindi man kailangan magbago. Siya ay Diyos, wala nang dapat baguhin. Perfect. Siya yung perfect na tao. Ang nagbago lang ay tayo. Kaya po, dapat sana tayo ay magbago sa ating mga pagkakasala. Kanina sabi dito yung tanong, no? After na misa, bago ng final prayer, may sinabi dyan, sino ba ang hari sa buhay ninyo? Sino bang hari? Malamang, no? Chowking, Burger King, Papa King, Sisig King, no? Yun yung paborito nating hari ngayon na naghahari-harian sa Grab Food, no? Yan. Pero ano ba talaga at sino ang hari ninyo sa buhay? Of course, walang iba, supposedly, si Jesus. Sapagkat siya ang hari na bumaba sa kanyang trono, no? Dito sinabi sa Philippians chapter 2, verse 11, though he was in the form of God, he did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave, being born in the likeness of man. Isang tao na isang Diyos na nagiging tao at nagiging alipin natin. Yan. Nagiging alipin. Bakit? Dahil tayo ang nagkasala, siya ang naghihirap. Hindi pa balabag yan sa inyong konsyensya na paulit-ulit tayong gumawa ng kasalanan at yet ang naghihirap ay si Jesus. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, si Jesus ay nakabayubay. No? Handang yakapin muli ang taong nagkakasala. Kaya po ang tanong, kailan tayo babalik sa Kanya? Kailan tayo magpapayakap kay Jesus? Kapag hindi si Jesus ang yumayakap sa iyo, sinong yumayakap? Sino? Sagot. Ha? Kung hindi si Jesus, siyempre demonyo, no? No? Ang demonyo. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, sana yakapin natin din si Jesus na palaging yumayakap sa atin. Christ the King, ito'y hudyat, no? Sa pagtatapos ng, anong matatapos na ngayon? Teleserye? Karto? Anong magtatapos na ngayon? Ha? Anong magtatapos? Hoy, mga Katoliko. Anong magtatapos? Ang ordinary time sa ating liturgical calendar. At papasok na ang, anong papasok? Advent. Anong ibig sabihin ng Advent? Paghihintay sa pagdating ni Jesus. Kaya ang buhay ng tao is perpetual Advent. Paghihintay ito sa kamatayan. Habang buhay ka, hindi pa dumadating. Kaya naghihintay ka habang dumating ang kamatayan. At sa kamatayang iyan, doon mo na mararanasan ang kaharian ng Diyos. Iyan po kung ikaw ay mabait. Pero kapag hindi ka mabait, siyempre sabi ko kanina, kung hindi si Jesus ang yumayakap sa iyo,
ang demonyo ang yumayakap sa iyo. Kaya dapat na tayong magbago. No? Magbago na tayo. Napapansin ko, no, every Monday or sometimes, or hindi naman oftentimes, no, napapansin ko sa tuwing nagbabike ako, no, pupunta ako ng MOA, maraming mga tao na nag-ehersisyo. Bakit kaya nag-ehersisyo sila? Anong dahilan? Ha? Malamang hindi nag-exercise lahat dito, no? Kaya hindi nila alam. Para siguro nagpapapayat sila. Pangalawa, para maging healthy sila, no? Kung inyong titignan, gusto nila maging healthy physically, no? Pero ang tanong diyan, how about your spiritual side? Yan. Ikaw ba'y binabalance mo ang iyong katawan at iyong kaluluwa? Kaya sana balance, no? Maraming nag-ehersisyo, ilang oras, 3 oras, pero sa pagsimba ay walang oras. Wala silang time sa kanilang kaluluwa. More or less, sila po ay, very conscious sa kanilang physical na anyo. Sa ating pangalawang pagbasa, sinabi dito, ang pagdating ni Jesus, no? At saka, si Jesus ang Alpha at Omega. Kaya pala, no, since si Jesus ang Alpha at Omega, siya ang simula at ang katapusan, kaya huwag tayong matakot sa Delta. Di po ba? Sinong takot pa dito sa COVID? Taas ang kamay. Mga hipokrito. Hindi kayo takot, bakit kayo nagmamask, no? Huwag niyo akong... Hindi daw sila takot, pero may mask sila. Anong tawag dyan? No? Trip-trip lang? Hindi. No? Takot tayo. Kahit takot ako, pero alam ko na may Diyos na palaging poprotekta sa akin. Ang hari na naghahari ng buhay natin. Kaya sana ang maghari ay ang Diyos sa ating puso. No? At sa paghahari niya, tandaan natin ang kanyang trono, ang cross, ang kanyang koronang tinik, at ang kanyang tatlong pako. Yan lang. Ipako na natin ang kasalanan at huwag na nating tatanggalin, no? At yung corona, no? Dapat tanggapin din natin at ang cross. Sana, ano bang sabi ni Jesus? Take up your cross, deny yourself, and follow me. Ang tao lang na bumubuhat ng kanyang cross ang makasunod sa kanya. Kaya ang bawat isa ay dapat dadalhin niya ang kanyang cross. Marami tayong cross sa buhay. Tignan niyo ang inyong asawa, no? Noon cupcake pang tawag mo, ngayon cross na. Di po ba? Totoo hindi? Totoo, ang iba lang, no? Pero ang iba, mabait pa rin, no? Kaya dapat dadalhin palagi natin ang ating cross. Please all stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parlito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating Ama ng Hari ng Sanlibutan upang maging ganap ang kanyang
paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpakumbaba tayong manalangin. At ang ating itutugon, Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais. Magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman at mga naging biktima ng salot na COVID-19, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari sa gitna ng mga hirap sa buhay at pandemyang aming pinagdaraanan. Maging lakas nawa namin siya na naghahari kasama mo at ang Espiritong patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life, send us your spirit, the source of our lives,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mo ang tagapaghain ng tanan. Ang iyong anak na Panginoon na sanlibutan, pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kalikasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gumitan
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nakabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagupili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami at yan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan.
Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalan, sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Mayroon pa rin po tayong coffee table book at raffle tickets. Para sa mga interesado, maaari po kayong magsadya sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Ang halagang malilikom ay inyo na pong tulong at suporta sa ating simbahan. Panoorin po natin ang video katesismo tungkol sa Kristong Hari. Ipinagdiriwang natin ngayong linggong ito ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Ang solemnidad na ito ay wala pang 100 taon, samantalang mahigit 2,000 taon na ang ating simbahang Katolika. Ang kapistahan ng Kristong Hari ngayon ay ang ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Sa linggong ito nagtatapos ang kalendaryong panliturhiya ng ating simbahan. Sa darating na linggo, ay magsisimula tayong muli sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento. Bakit merong solemnidad ng Kristong Hari sa ating simbahan? Noong ika-11 ng Disyembre taong 1925, itinatag ni Santo Papa Pio XI ang kapistahan ng Kristong Hari sa kanyang encyclical Quas Primas, na ang ibig sabihin sa simula pa lamang. Sa pamamagitan ng encyclical na ito, ipinakilala at itinatag ni Santo Papa Pio XI ang kapistahan natin ngayon, ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Itinuturo ng encyclical na ito ang mga turo sa matandang tipan at bagong tipan tungkol sa pagkahari ni Kristo. Ayon sa Santo Papa, dahil sa mga pangyayari katulad ng pagkakaroon ng revolusyon sa Russia na tinatawag na Bolshevik Revolution noong 1917, at 8 taon nang lumipas ay sumiklab naman ang unang digmaang pandaigdig noong 1925. Nagkaroon ng gobyernong totalitarianismo na masasabi nating mga atheist o ateista, ang mga hindi naniniwala o sumasampalataya sa Diyos. Ang bunga nito ay ang tinatawag na Soviet Communism. Nakalimutan na ng mga tao kung sino nga ba ang tunay na hari at kung sino nga ba ang dapat maging hari ng buhay nila. Sino nga ba ang hari ng buhay natin? Ano ba ang gustong ipaliwanag ni Papa Pio XI sa kanyang encyclical Quas Primas? Ang nais lamang ipaliwanag ng Santo Papa ay dapat magkaroon lamang ng iisang hari ang buhay natin. Ayon sa papal motto ni Pope Pius XI, Christ, Peace in Christ Kingdom, nang ibig sabihin, ang kapayapaan ni Kristo ay nasa kaharian ni Kristo. Pinapaliwanag ni Pope Pius XI sa Quas Primas na si Jesus lamang ang dapat maging hari ng ating buhay. Ayon sa ating Santo Papa Benito XVII, ang paghahari ni Kristo ay hindi tungkol sa laman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapwa-tao. Isang halimbawa o huwaran natin ang ating mahal na inang Maria, ang ina ni Jesus, ang ating ding ina. Kaya dinakila rin si Maria at ginawa siyang reyna ng langit at lupa, ganyan rin kay Jesus. Ayon nga kay Apostol San Pablo, nagpakababa si Jesus na maging tao siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Si Kristo ang ating hari. Si Kristo Jesus ang simula at ang katapusan, ang Alpha at Omega. Si Jesus ang ating hari, ngayon, bukas at magpakailanman. Pagpalain tayong lahat ni Kristong Hari, Hari ng sansinukob, Hari ng langit, Hari ng lahat ng mga tao. Viva Cristo Rey, mabuhay ang Kristong Hari. Muna po,
ni Reverend Father George Peligro, OAR, Reverend Father Rene Paglinawan, OAR, Reverend Father Joel Villaruel, OAR, at Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR, at ng Parish Pastoral Council. Kami pong nasa Apostolado ng Panalangin ay malugod pong muli na nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga sponsors at nag-alay ng ating banal na misa ngayong gabing ito. At sa lahat po ng mga nagsidalo at nakiisa, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating punong celebrante, Reverend Father John Zachary Hagisan, maraming salamat po. Mabuhay ang Kristong Hari. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsalamat ka, narito na ang anak ng Diyos na lumikha, upang tayong lahat ay maligtas na. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod,
panalangin mo kami.